Specs reveal tayo mga boss sa ating DIY na Bluetooth speaker. Tara, papakita ko sa inyo yung mga ginamit ko ditong amplifier at yung mga booster, mga battery, tapos mga power supply na ginamit natin. So una mga boss, gumamit ako dito ng 8S 24 volts na battery. LiPo 4 mga boss. Bali, pinagawa ko lang tong battery sa Expert. Price, 7,300. Battery pa lang with charger. Tapos dito mga boss, power supply niya mga boss is DC. Pwede rin siya sa AC. Yan. Bali, naka 24 volts lang tayo dito mga boss. Itong AC na to mga boss, yan nga, pwede siyang saksakan ng AC. Yan. Ito yung kanya, AC-DC converter. Ito, 24 volts, 40 ampere. Tapos dito, itong dalawang to is yung relay. Soft start pala. Soft start para safe yung ating mga board. Optional lang naman ang paggamit ng soft start mga boss kasi meron ng built-in soft start itong mga amplifier board natin. Pero mas prefer ko na gumamit ng soft start para mas safer, no? Tapos dito mga boss, ang ginamit nating pang sub, ZK, lapitan mo. ZK 602, bale dalawang channel, 600 watts. 600 watts per channel. Tapos yung naka-load na speaker natin mga boss is temporary Targa na 300 watts which is mababa masyado. 600 watts per channel ito pero 300 watts lang yung ating Targa. So papalitan ko yan ng Impacto na para match sila. Para 600 watts yung Impacto para match sila dito sa amplifier. Dito hanggang dito lang yung volume ko mga boss pag etong Targa yung ginamit ko. Dito lang yung volume ko. Yan, dyan lang ang kaya ng Targa. So, nag-brr-brr-brr na siya. So, tapos dito mga boss, ang ginamit kong main volume natin is dalawa kasing main volume dito eh. Itong ZK-HT21 3G tapos itong ZK amp. ZK-HT21 3G mga boss yung pang mid. Hiwala yung sub sa mid. No? So, dito tayo sa booster natin to. No, dali lapitan mo. Itong booster natin, ZK PW1200, bali naka 47 volts. Magraran pa yan ng mga 48 volts. So, sakto yan dito sa ating amplifier board na nangangailangan ng 50 volts. Pero recommended nito is 48 volts. Kaya naman 47 lang yung nilagay ko para hindi na masyadong loaded. Tapos, dito. Dito ka. Diyan. Tapos, itong isang booster naman ng mga boss, itong step up, yung tawag dito, bali nakadalawang step up ako eh. Itong isang step up, 1,200 watts din, is doon siya naka-connect sa HT21 3G natin, which is 30 volts, 18 to 36 volts yung kailangan na power nitong HT21 3G, pero ang ginawa ko is 30 volts para mas malakas ba. Recommended 30 volts, yun. Tapos, bali hindi pa kompleto yung nilagay ko dito mga boss. Wala pa yung mga ilaw. Ito, kulang pa to. Bali, 4 yan. 4 or 5. Itong back converter, step down. So, kailangan mo kasi ng step down mga boss. Kasi para sa ilaw, halimbawa, itong ilaw na to is 5 volts lang. Kaso, yung battery mo ay 24 volts. So, kailangan mo ng step down para yung 24 volts ay gawin mong 5 volts. So, kaya 12 volts. Lalo na itong cooler fan natin. Yan. 12 volts ito. Tapos itong ilaw is 5 volts. So, magkahiwalay sila ng step down. So, tig-isa sila. Tapos, yung dito pa sa yung laruan na ilalagay ko, which is kailangan nyo ng 4 volts yata or 3.7 volts. Mga ganun. So, kailangan ko ulit. Tapos, para dito sa ating ZK amp mga boss, kailangan din to ng power supply, which is nasa 11, nasa 12 volts yata, hanggang 26 volts. So, ginamitan ko na lang siya ng step down mga boss. Kasi hindi kakayanin eh. So, ginamitan ko siya ng step down yun, yung back converter. Tapos, So, ito nga mga boss, dito yung charger niya. Yan, patayin muna natin. Bale, ito yung charger niya mga boss. Specs ng charger natin is 50, 60 Hz to 40 volts ang kanyang input. Output 29.2 volts, 50 ampere, 50A. Dito yan sinasaksak mga boss yan. Yan. Pula, ibig sabihin, lobat. Pag nag-green yan, full charge na. Tapos iilaw na dito sa kanyang balancer or yung BMS. Yan. Tapos dito mga boss ay ito nga naglagay ako ng DC switch dito tapos yung AC yan. Yan.
naka-on na yung kwan. Yan, nag-open na yung ating kwan, relay. May switch din siya rito. Yan, nilagyan ko siya ng switch dyan, tig-isa yan. Ito yung sa pang AC natin, dito. Tapos ito yung pang battery natin, yan. Open natin, yan. Kahit naka-open na yan mga boss, ay hindi pa rin, wala pa rin connection yung mga amplifier natin, pati yung mga ilaw. Wala pang connection, dadaan pa siya dito sa switch natin. Ginawa kong dalawang switch para, hindi naman kasi kailangan ng dalawang switch, pero ginawa kong dalawang switch. Para may switch siya dito, mayroon siyang switch dito. So, ito siya mga boss, tingnan nyo. O, di ba? Gagana na yung ating mga component dyan, yung mga booster, lahat yan, pati ilaw. Ito naman yung switch ng ilaw natin mga boss yan. Pero hindi ko pa kinabit. Kasi wala pa yung mga step down ko eh. So, ito yung switch ng ilaw natin. Yan. Tapos, gagamit tayo ng AC mga boss. Ito, papakita ko sa inyo na gumagana yung AC natin. Yan. Saksak nyo lang dito mga boss. Yan. Zero muna natin yan. Saksak sa AC mga boss. Yan. Tapos, AC. Okay. So, ayan, ito yung pang AC natin. Umandar na yung ating AC-DC converter mga boss. Bali, 24 volts itong AC-DC natin. Tapos, 24 volts din yung battery. Tapos, konektado rin yan dito sa switch. Yan o. O, di ba? Oh, nagulat pa ako. Oh, see? Yan. Tapos, habang nag-AC ka, itong AC ka, habang sinaksak mo dito sa kuryente, is yung battery mo, pwede siyang i-charge. Yan. Pwede mo siyang i-charge. Yan. Yan. Pwede mo siyang i-charge. Tapos pagka, halimbawa, nalubat ka. O, di ba? I-charge mo. AC mo na yung gamitin mo. Tapos, saka mo na ulit gamitin pag full charge na. Ganun siya mga boss. So, switch natin. Yan. Patay. Patay yung AC. DC. O, di ba? AC, DC. Yan. Meron din siya ditong voltmeter. Yan. Pakita mo yung voltmeter natin. Yan. Yan. 26.4 volts. Yan. Nakapag-charge na kasi ako ng konti. Kanina, 26.1 volts yan. Hanggang, hanggang 28 volts yata. Or, basta mga ganun. So, charge muna natin. AC muna natin para i-charge natin itong battery niya. Yan. Meron din siyang mic input dito mga boss. Pwede siyang pang sing along. Yan. Maganda rin yung kanyang, hindi pa kasi dumarating yung mic natin na wireless mic sa isasaksak dito. Maganda yung mic nito. Tapos, yun nga, meron siyang AUX dito, AUX in. Nakakabit yan doon sa ating main amp. Ito yung main amp. Yan. Bali yung mid-high, iba yung amplifier ng mid-high, iba yung amplifier ng sub. Kaya naman malinis yung tunog niyan mga boss. Ang mga amplifier na to mga boss ay mga class D. Mga maliliit lang pero solid talaga. Etong amplifier na to mga boss, bali mas malakas pa to sa 5 auto na mga amplifier mga boss. So, sa totoo lang, kasi nag 5 auto na ako eh. So, ang kuwan lang natin mga boss ay D10. D10 yung ating targa. Papalitan natin yan. Ito, D4 to. Mid-range natin. D4. Tapos ito, D2. Itong tweeter. Bali, may mga capacitor yan. Bali, soon ko na lang sa inyo ipapakita yung connection kasi wala pa akong final na connection yan. Itong 4 na yan. May 6 pala. Wala pa akong final na connection yan. So, i-update ko na lang kayo soon mga boss kung paano yung connection natin para ma-match natin dito sa mga amplifier, sa mga ohms. Kailangan kasi pag nagko-connect tayo ng mga speaker, halimbawa pag marami, sundin natin yung mga ohms na kailangan para hindi masyadong mabigat sa amplifier natin para tumagal yung gamit ba. Hindi yung basta kabit lang ng kabit, hindi mo alam kung ilang ohms na yon o mahihirapan na yung amplifier natin. Tapos ito mga boss, ang lupit na ito kasi itong boost converter na to ay kapag na-hit niya na yung 40 degrees Celsius mga boss, ay iilaw na tong kanyang iilaw na yung kanyang fan. Gagana na yung fan, may ilaw yan eh. Tapos ito, ganun din. So, try natin mga boss. Saksak mo na. Yan. Tapos kung mapapansin nyo, hindi umaandar yung fan ng mga amplifier natin. Hindi umaandar pati itong fan kasi hindi pa niya nahiheat yung init na kailangan niya para umandar yung kasi naka-auto run yan eh. Try natin mga boss.
Initin ko, ah. Yan. Try mo. O, di ba? Tapos ito pang isa. Oo. O, di ba? Yan. Gumagana na yung ating fan. Yan. Tapos may fan pa dito. Bali, doble-doble na yung mga fan yan. Tigi-isa na sila ng fan. Then, may extra fan pa dito. Para malamig sa loob. Hindi masyadong mainitan. Di ba? So, pakita mo yung loob natin. Tignan mo. Ito yung mga wirings natin, mga boss. Yan. Yan. Pasilip mo ang wirings natin. Maraming yan, maraming arte. Hindi naman masyadong kailangan. Kaso yan talaga yung gusto kong gawin sa wirings ko eh. Yan, medyo magulo pa dito. Lalagyan ko pa yan ng mga board. Hindi pa yan fully complete, mga boss. So, pupunuin ko pa yan ng mga board para sa kailangan dito sa mga ilaw, tapos sa mga component na yan. Yan. Sa mga nagtatanong ang price nito, mga boss, soon i-reveal ko kasi ako hindi ko rin alam kung magkano yung inabot nito. So, sa mga nag-i-inquiries, mga boss, ay hindi pa ako maka-accept ng mga ganitong orders. So, yan. Soon na lang siguro kapag mag-update naman ako sa inyo kapag gusto ko nang gumawa sa iba. Kasi para sa akin lang to eh. Not for sale, mga boss, hindi pinapamigay, hindi pa raffle. Kaya yung mga nagko-comment na baka naman. So, yun lang, mga boss, no? Thank you for watching. Okay?